Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Nagawa ko, ikaw, sumayaw sa entablado. Pag in-English po natin yan, I made you dance on the stage. Okay? Isa pa pong halimbawa. Nagawa mo, akong ipagpaliban ang proyekto. Pag in-English po natin yan, you made me postpone the project. Okay? Kung mapapansin nyo, yung ating pinag-uusapan ay may pinilit na tao na gawin yung action sa panahon na iyon. Kung ganyang klase pong ideya yung gusto nyong ibigay, ito na pong ating aralin na ito ang pwede nyo pong magamit. Okay? So, ang ginamit ko pong structure ng sentence po natin para makabuo po tayo ng ganitong klaseng ideya na sinasabi natin yung ating pinag-uusapan ay may pinilit na tao na gawin yung action na iyon sa panahon na iyon, ay ito pong subject plus causative verb plus agent plus verb in base form plus object o wala. Okay? Na naka-past tense. Na ang ibig sabihin ng past tense, yung sinasabi mong impormasyon ngayon ay nangyari sa nakaraan. At mapapatunayan natin yun na naka-past tense gamit po itong causative verb natin na made. Kasi pag tinignan nyo sa dictionary, ang made po ay past tense. Na nangangahulugan na yung sinasabi po natin ay nangyari sa nakaraan. Okay po? So yung subject po natin dito ay itong I bilang ko, you bilang mo, we bilang natin o namin, itong they bilang namin, itong he o she para sa niya. He lalaki, she babae. Okay? So itong I hanggang dito sa she, mga pronouns po ang tawag dyan, subject pronouns. Pero pwede rin po tayong gumamit ng pinag-uusapan o subject na noun, katulad po nitong manager, common noun. Tapos pag ang ginamit nyo naman ay particular na pangalan, we na, proper noun naman po yon. So may dalawang klaseng subject. Subject pronoun at saka subject noun. Okay? Yan po, yung subject po, yan po yung tagapilit. Tapos yung causative verb po natin, para masabi natin na yung ating subject ay namimilit ng tao, ito po yon yung nagawa, mapilit. Okay? Itong nagawa, mapilit, pag in English natin ay made. Ako na lang pong gumawa niyan para maunawaan nyo ng maigi sa Tagalog itong paggamit ng made na ginamit natin bilang causative verb. Okay? So, tandaan nyo, pag ang made ay ginamit natin causative verb, maaaring ito ang ibig sabihin ng made. Nagawa, mapilit. May pinipilit pong tao ang ating pinag-usapan. Tapos yung agent dito, yan yung mismong taong pinipilit na gawin yung action sa panahon na iyon. So, ito po yon, simula you hanggang dito sa katrabaho. Ito nga palang ang idadagdag nyo dyan ay itong katrabaho. Ang iyong katrabaho. Ang kanyang katrabaho. Kayo na lang po magpalit dito sa katrabaho kung gusto nyo palitan. Katulad ng kaibigan, friend. Ang aking kaibigan, my friend. Ang iyong kaibigan, your friend. Pero itong ang po ay hindi po talaga kasama sa eksaktong ibig sabihin ng my. Ito lang pong aking. Naglalagay lang po tayo ng ang kasi yun po yung kailangang gawin para lang may tama yung Tagalog na mensahe natin. Okay po? Tapos, yung verb naman po na naka-base form, yan po yung mismong action na pinipilit ng ating pinag-uusapan na gawin nitong ating agent. Okay? So, ito po yun, yung dance, postpone hanggang dito sa finish. Yan po, puro verbs po yan na naka-base form. Ang ibig sabihin po ng base form ay yan yung original na spelling para dun sa salitang iyon na makikita nyo sa dictionary. Katulad po ng dance. Pag hinanap nyo ang dance sa dictionary, yung pinakamalaking word para sa dance, yun yung original na spelling. At ang makikita nyo, tiyak na ay itong D-A-N-C-E. Okay? Pag postpone, P-O-S-T-V-O-N-E. Okay po? So, yan po ang ibig ko sabihin sa naka-base form dapat yung verb nyo.
Tapos, yung object po ay ginagamit yan kung yung inyong verb na naka-base form ay nangangailangan ng ideya para makompleto yung ideya niya. Katulad po nito, yung kabibigay ko lang na halimbawa, ipagpaliban, yan yung verb natin na naka-base form. Pag hanggang dyan lang yan, ano yung ipagpapaliban? May tanong, di ba? Pero pag nilagyan natin ng ang proyekto, the project, biglang nagiging kompleto yung ideya nitong salitang ipagpaliban. At dahil siya ang tagabigay ng kompletong ideya, itong ang proyekto, ang tawag dyan ay object. Okay? Pero may pagkakataon din po dito sa ating halimbawa na walang object. At ito po yung ating halimbawa. Itong dance, sumayaw. Nagawa ko, ikaw, sumayaw. Pag hanggang sumayaw lang, okay lang na hindi tayo magdagdag ng ibang salita o object para makumpleto yung ideya. Unawang-unawa natin na pinilit ko ikaw na sumayaw na gawin itong action na ito. Okay? So, may object o wala dito sa ating halimbawa. Okay po? So, ito pong sentence pattern natin na ito ay tandaan nyo. At sana tandaan nyo na rin po itong mga ibinigay ko sa inyong halimbawa. Kasi napakalaking bagay po nito pag nasa ulo nyo. Kasi ito po yung mga gamit na mga verbs patungkol po sa paggawa ng English sentence gamit po itong made bilang causative verb na ang binibigay na ideya ay namilit yung ating pinag-uusapan. Okay? So, sana maiki-practice po. Subukan po natin itong ang aking. Okay? O nga pala, pag gumamit ka ng ang aking hanggang dito sa ang ating o aming, yung Tagalog nyo po, lalagyan nyo ng na para tama yung Tagalog natin. Okay? Halimbawa, nagawa ni Wina ang aking katrabaho na sumayaw sa entablado. Okay? Pag in-English po natin yan, Wina made my co-worker dance on the stage. Sa Tagalog, naglalagay tayo ng not, pero pagdating sa English, yung pa rin po, yung English. Hindi natin kailangan magdagdag ng English na salita uli para sa sana, hindi po. Sa Tagalog lang, para lang tama yung Tagalog natin. Tapos po, maaari po yung verb natin ay paltan nyo. Yung dance, pwede nyo paltan ng kumanta. Halimbawa po, nagawa ni Wina ang aking katrabaho na kumanta sa entablado. Pag in-English po natin yan, Wina made my coworker sing on the stage. Okay po? So, ipinapakita ko po sa inyo dyan na pwedeng paltan nyo yung inyong verb ayon sa gusto nyo. Okay? Tapos, pwede rin pong ang paltan po natin ay yung noun o yung object. Sa halip ang proyekto, ang meeting. Pwede rin po yan. Subukan po natin. Meeting ang gamitin natin. Subukan naman natin itong nya. Tapos babae. Pag babae po yung nya, she. Ang gagamitin nyo. Pag hipo, lalaki po yung nya. Subukan po natin ay babae. Nagawa niya siyang ipagpaliban ang meeting. Okay, pag in-English po natin yan, she made her postpone the meeting. Pwede po yon. Okay? Tapos, tatandaan nyo ha, ito pong siyang pagbabae, her. Paglalaki, him. Pagdating naman dito sa kanyang, her, babae. Pag his, lalaki. Okay po? So, kayo na lang pong bahala. Okay? So sinabi ko na po sa inyo yung maaari nyong paltan. Okay? Yung coworker, maaari nyong paltan ng neighbor, kapitbahay, o kaya friend, o kaya cousin. Kayo na pong bahala. So, ibinigay ko lang po sa inyo yung tamang sentence pattern para makabuo po kayo ng ganitong klaseng English sentence na sinasabi nyo na yung ating pinag-uusapan ay may pinilit na tao na gawin
yung aksyon sa panahon na iyon. Okay? Tatandaan nyo na yung inyong impormasyon na sinasabi, pag ito ang ginamit nyo, ay nangyari sa nakaraan, naka-past tense. Kaya yung made po natin, ang ginamit natin, hindi yung make. Kasi may make po yung M-A-K-E. Hindi po yun. Kundi M-A-D-E. Pang nakaraan. Okay? So, sana makikipag-aralan po ng mahusay at tandaan nyo na rin po yung mga verbs po natin dito para marami na rin po agad kayo na mai-English. Okay? Kasi gamit na gamit po yan. Okay po? So, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel.